Magandang araw, Miss Gwen. Ako nga po pala si Esther. 40 anyos na sa kasalukuyan. Gusto ko sanang ibahagi ang naging karanasan ko nung minsan magtrabaho ko bilang isang kasambahay. Ipagpaumanhin niyo sana kung hindi ko nababanggitin ang lugar na pinangyarihan, pati na rin ang probinsya na aking pinagmulan. Esther! Esther! Nasaan ka ba? Halika nga muna rito. Ano po yun, Ate Lydia? Kanina pa kita tinatawag bakit hindi ka sumasagot? Pasensya na po, nasa banyo ako kanina. Hindi ko po narinig ang pagtawag niyo. O siya, may mga ibibilin ako sa'yo kaya kita tinatawag. Aalis muna ako. Birthday ngayon ng isang anak ko. Pupunta ako ron at kasama ko si Maricel. Maglinis ka dito sa basement ha? Pagkatapos mong linisin ang buong bahay. Opo. At itong lahat ng santo ko gusto ko linisin mo rin. Ingatan mo, lalo na itong malalaki. Galing pang ibang bansa at mas mahal pa sa buhay mo. Mama naman. Esther, nagbibiro lang si Mama ha. Pasuyo rin pala ng kwarto ko. Pakilinis na rin. Opo, te, wala pong problema. Mga anong oras pala kayo makakauwi? Naku, baka gabi na. May pagkain naman dyan, nagluto si Mama kasi kailangan ko mag-almusal. May tinapay din kung gusto mo magmerienda. Sige po, ingat kayo. Salamat. Ikaw munang bahala dito sa bahay ha. Opo, ate. Sa totoo lang nagulat po ako nun sa tono ng pananalita ni Ate Lydia, Miss Gwen. Pero naisip kong baka nga tama si Ate Maricel na nagbibiro lang ang biyanan niya. Pagkaalis nila ng bahay, isanarado ko ang gate at sinimulan na ang paglilinis kahit nakakaramdam ako noon ng takot. Hindi naman ganun kalaki yung bahay ni na Ate Lydia, pero lumang disenyo kasi antigo. May banyo sa loob pero doon ako naliligo at umiihi sa banyo sa labas. May nakahiwalay ding bahay na dating paupahan daw. Doon ang kwarto ko sa isa pang bakanting paupahan din na nakadikit sa mismong bahay nila. May malalaking puno sa paligid, lalo na sa may likod bahay. Pero ang pinaka nakakatakot na lugar ay yung basement. Ayoko sanang sundin ang bili ni Ate Lydia dahil natatakot ako sa mga santo niya. Merong halos kasing laki ng 2 taong gulang na bata. Merong ding kulay itim. Habang isa-isa kong nililinis ang mga yun, ay umuusal ako ng taimtim na panalangin. Mula pa kasi nung bata ako, ay may kakaibang takot na ako nararamdaman para sa mga ribulto. Kumusta, Esther? Nasunod mo ba lahat ng mga ibiniling ko sa'yo? Opo, Ate Lydia. Mabuti naman. May mga dala kami. Nandun pa sa sasakyan at ibinababa na manugang ko. Pakitulungan mo naman ako na ipasok ang mga yun dito sa loob ng bahay. Sige po. Esther, bago ka muna magpahinga, okay lang bang pumunta ka muna sa kwarto ko? Magpapatulong din ako magpalit ng kobre kama. Wala pong problema, te. Sunod ako dyan pagkatapos kong tulungan si Ate Lydia. Maraming salamat ha. Kumain ka na ba ng hapunan? Dinalhan kita ng kaldereta, pritong manok at lumpia. May 2 slice din ng cake. Talaga po? Oo nga. Okay lang po ba kung doon ko na lang kainin sa kwarto ko? Mas maigi pa nga para maikandado ko na ang pinto. Pagod na rin ako at kailangan ko na magpahinga. Salamat po sa pasalubong, Ate Lydia. Nako, maliit na bagay. Para saan pa't magkakasama tayo rito sa bahay kung hindi tayo magmamalasakit sa isa't isa, hindi ba? Hindi naman ako nagtagal sa kwarto ni Ate Maricel. Pagkatapos naming maayos ang kama, pumunta naman ako sa kusina para kunin ang pasalubong sa akin ni Ate Lydia. Habang kumakain ako ng gabing yon ay masaya ako. Panatagan loob ko dahil napunta ako sa mga mabubuting amo. Yun bang tao ang trato sa kasama sa bahay at hindi katulong o alila? Nasabi ko rin nun sa sarili ko na baka hindi ako maghanap ng ibang trabaho. Dahil okay naman ang napasukan ko. Ate Lydia, may sasabihin po sana ako. Ano yon?
Medyo nag-aalala po kasi ako sa pinto ng kwarto ko dahil sira na yung kandado. Oo nga pala, hindi ko pa napapaayos. Pero wala ka naman dapat ipag-alala. Walang mga ngahas pumasok dito sa bahay namin kahit mababa ang bakod at kayang akyatin. Nasa loob ito ng kampo, Esther. Hindi lang po kasi ako sanay lalo't mag-isa lang ako sa kwarto. Nahihirapan po akong matulog. Teka nga, daig mo pa ang anak mayaman ko magsalita ah. Bakit? Malaki ba ang bahay nyo? May sarili ka bang kwarto? O bakit nangangatulong ka kung may kaya naman pala kayo? Di naman po ganun yung ibig kong sabihin. Ay nako, saka na natin problemahin yung tungkol sa kandado ng kwarto mo. Ay iba nga pala ko. Ano bang trabaho ng mga magulang mo sa probinsya? Simpleng may bahay lang po si nanay. Si tatay naman po, foreman sa construction. Pero 4 na taon na po siyang nakakulong. Nakakulong? Opo. Anong kaso? Alam mo bang dati akong warden? Nagretiro na lamang dahil sa edad at saka pinatigil na ako sa trabaho ng mga anak ko. Lalo na si Marlon. Hindi po nabanggit ni Ate Maricel. Ano nga ang kaso ng tatay mo? Hindi naman po kasalanan ni tatay. Pinasok kami sa bahay, ipinagtanggol niya lang po kami. Bakit siya nakulong? Hindi ko rin po alam. Ganun po talaga siguro ang batas dito sa atin. Kawawa naman pala. Hayaan mo't baka kahit makapanganak si Maricel baka kailanganin niya pa rin ng kasama. Di ba isang probinsya lang naman ang pinagmulan ninyong dalawa? Opo. Usapan yata nila ng anak ko dun muna si Maricel sa probinsya pagkapanganak niya. Matanda na ako. Mahirap kung ako pa mag-aalaga sa kanilang mag-ina. Sasabihin kong ikaw na rin ang kuning yaya ng apo ko para naman hindi ka mawalan ng trabaho. Kahit may mga pagkakataong nanunuya bigla si Ate Lydia, ramdam ko pa rin yung pagmamalasakit niya. Naisip kong baka prangka lang talaga siya, kaya minsan iba magsalita. Naging maayos ang unang buwang pagtatrabaho ko sa kanila. Mababait sina Ate Lydia at Ate Maricel. Hindi rin sila madamot o matipid sa pagbibigay sa akin ng pagkain. Gusto nga nilang libre na pati personal kong mga gamit gaya ng shampoo at sabon. Pero hindi ako pumayag dahil ayokong abusuhin ang kabutihang ipinapakita nila sa akin. Esther, nasa na yung payong nang ipinahiram ko sa'yo? Ate Lydia, pasensya na po. Naiwan ko yata sa baryo sa may palengke. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Nahiya po kasi ako. Alam mo bang paborito kong payong na yon? Kaya ako ipinahiram sa'yo para hindi ka mainitan at para hindi ka mabasa kung sakaling umulan. Tapos iwawala mo lang? Hindi ko naman po sinasadya. O sige na, bumalik ka na sa paglalaba. Kahit naman maghapon kang humingi ng pasensya, hindi na maibabalik yung naiwala mong payong. Nagulat po ako, Miss Gwen, sa biglang pagsusungit ni Ate Lydia. Pero nung mga panahong yon, alam ko namang mali ko talaga. Maingat sa gamit ang biyanan ni Ate Maricel, pero hindi ko rin naman talaga ginusto yung nangyari. Kinausap ako ni Ate Maricel sa kwarto niya kinagabihan gamit ang dialekto namin. Ang buong akala ko sa mga susunod na araw ay lilipas din ang inis niya sa akin. Pero nagkamali ako. Tawag niyo raw po ako Ate Lydia? Oo, linisin mo yung bubong. O hetong walis at sako. Pero takot po ako sa matataas na lugar. Naku Esther, wag mo nga akong artehan. Napakarami mong reklamo. Pintong walang kandado, bawal magbuhat ng mabibigat, takot sa santo. Palibasa yata satanista ka. Hindi ka kumikilala sa Diyos. O baka mangmang ka lang talaga. Sobra naman po kayo magsalita. O bakit? Nasasaktan ka? Masakit talaga ang katotohanan pero dapat mong tanggapin. Hindi ko po talaga kayo umakyat sa bubong. Tsaka di naman po to parte ng trabaho ko. Ang usapan po namin ni Ate Maricel, babantayan ko lang siya at aalalayan. Hoy Esther,
Baka nakakalimutan mong anak kong nagpapasweldo sa'yo. Yun na nga po, sila lang po talagang mag-asawa ang amo ko, Ate Lydia. Bastos na pala sagot! Sino ka ba sa palagay mo, ha? Bilisan mo na dyan! Huwag mo nga akong daanin sa pag-iyak-iyak mong hampas lupa ka. Ayoko po, hindi po talaga ako aakyat. Ah, ganon, ha? 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 Aray ko po, Ate Lydia. Ang buhok ko po masakit. Ingrata ka! Inuubos mong pasensya kung punyeta ka! Aakyat ka o kakalbuhin kita? Aakyat na po. Bilisan mo na! Leche ka, susunod ka rin pala, ang dami mo pang drama. Huwag na huwag kang bababa dito hanggat hindi mo nalilinis lahat ng kalat dyan sa bubong. Dahil malilintikan ka talaga sa aking babae ka. Takot talaga ako sa matataas na lugar lalo na kung sa may bubong, Miss Gwen. Isa pa, hindi naman talaga dapat babaeng gumawa nun. At lalong hindi parte yun ng trabaho ko kay Ate Maricel. Sobrang init ng ulo ni Ate Lydia nung mga oras na yun. Bukod sa sampal, ay sinabunutan niya rin ako. At halos kalad ka rin paakyat sa bakod na tutuntungan ko para lang makaakyat sa bubong ng bahay nila. May mga basag na bote sa ibabaw ng bakod kaya nahirapan ako at lalong natakot umakyat sa bubong. May mga kable rin ng kuryente na halos nasasagi ng ulo ko kapag bigla akong tumatayo para magwalis doon. Habang nasa bubungan ako, iyak ako ng iyak. Masamang-masama ang loob ko. Gusto ko nang umalis doon. Pero hindi naman ganun kadali lalo't wala akong ibang mapupuntahan. Mabuti sana kung makakahanap ako agad ng ibang mapapasukan. Iniisip ko rin si Ate Maricel. Maselan yung pagbubuntis niya kaya kailangan talaga ng kasama. Lalo't sa Maynila nagtatrabaho nun si Kuya Marlon at buwanan lang ko umuwi. Parang tunay na kapatid na rin ang turing ko sa kanya. Halos 6:00 na ng gabi nung matapos akong maglinis sa bubong ng bahay ni na Ate Lydia. Kung mahirap umakyat, mas mahirap palang bumaba. Pero tiniis ko lahat yun alang-alang kay Ate Maricel. Te Maricel, isasabihin po sana ako sa inyo. Tungkol ba kay Mama Lydia? Esther, pagpasensyahan mo na lang siya. Pero di na po maganda ang ginagawa niya. Minura niya ako kahapon at sinaktan. Hindi ko yun naranasan mula sa sarili kong mga magulang. Esther, Maghahanap na lang siguro ako ng ibang mapapasukan, te. Pasensya ka na, pero di ko matatagalan ang ugali ni Ate Lydia. nakikiusap ako sa'yo. Kahit para man lang dito sa dinadala ko, Esther. Wala akong ibang mahahanap na kapalit mo na mapagkakatiwalaan. Kahit si Marlon malaki na ang tiwala sa'yo. Alam niya kasing mabait ka, totoong may malasakit sa akin. Bakit di na lang tayo umuwi sa probinsya, Ate Maricel? Gusto ko man wala akong magagawa. Napag-usapan na namin mag-asawa na dito muna ako habang hindi pa nanganganak. Alam mo namang maselan nitong pinagbubuntis ko at napakahirap ng ospital sa probinsya natin, Esther. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Sana samahan mo ko hanggang sa makapanganak ako. Hindi ko po maipapangako, pero susubukan ko. Salamat, Esther. Maraming salamat sa'yo. Mas nanaig pa rin noon ang awat malasakit ko kay Ate Maricel, Miss Gwen. Hindi kaya ng loob ko na iwan siya at pabayaan. Lalo pat nang tumagal ay nakita ko na rin kung paano siya talaga tratuhin ng malupit niyang biyanan. Awang-awa ko nun sa kanya. Kasi kailangan niyang tiisin lahat ng yun dahil lang sa pagmamahal niya kay Kuya Marlon. Mata pobre si Ate Lydia. Pati anak nitong babae, inaapi si Ate Maricel. Laking probinsya raw kasi kaya kahit teacher, mababa pa rin ang tingin nila kay Ate Maricel. Madalas ko siyang mahuli noon na umiiyak sa may likod bahay kapag wala ang biyanan niya. Kaagad ko siyang dinadamayan, lalo't alam kong makakasama sa kalagayan niyang madalas na pag-iyak. Oh, ano pang tinatanga-tanga mo riyan, Esther? Magwalis ka na dun sa labas.
Napakaraming laglag na dahon sa mga puno ng mangga. Pagkatapos mo dun maglinis ka naman ng banyo. At pagkatapos mo sa banyo, paliguan mo yung mga aso. Baka humahagat ako, Ate Lydia. Hindi naman po sanay ang mga alaga nyo na ako yung magpapaligo sa kanila. Mabuti nga yun na magkarabis ka, boba. Ang dami mo pang satsat. Sundin mo na lang lahat ng inuutos ko sa'yo, bilis! Sabi po ni Ate Maricel, mag-almusal daw po muna ako. Ha? Almusal ba ka mo? Ang kapal din naman ng mukha mo, no? Wala ka pa nga nagagawa, gusto mo na agad lumamon? Marami na po akong nagawa. 5:00 pa lang gising na po ako. Nalinis ko na po yung dumi ng mga aso, banyo sa labas, at nakapagwalis na po ako sa may likod bahay. Ikaw talaga, napakahilig mo talagang sumagot na babae ka, ha? Anong akala mo, kaya mo na ako? Bakit? Sinong pinagmamalaki mo? Yung tatay mong kriminal? Hindi ako natatakot sa'yo kahit may dugong mamamatay tao ka pa. Punyeta ka talaga! Aray! Ah! Aray, Ate Lydia! Tama na po, Ate Lydia! Nasasaktan po ako! Kasalanan mo kung bakit ka nasasaktan. Dahil balasubas ka. Palibasa walang pinag-aralan. Ma, tama na po, maawa naman kayo kay Esther. Huwag kang makialam dito, Maricel. Kung bakit ang kinuha mong alila, hindi disiplinado. Kilala po ng buong pamilya ko si Esther. Mabait po siya at mapagkakatiwalaan. Mapagkakatiwalaan? Tiloloko mo ba ako? Nagpapasok ka ng anak ng isang kriminal sa pamamahay ko. Mama, hindi po masamang tao si Esther pati ang tatay niya. Pweh! Unang kita ko pa lang sa babaeng yan, wala na akong tiwala sa pagmumuka. Kaya naman pala may dugong sanggano. Hoy Esther, binabalaan kita ha. Subukan mo lang na gumawa ng kawalangyaan dito sa pamamahay ko. Sinasabi ko sa'yo, may paglalagyan ka talaga sa akin. Magsasama kayo ng ama mong kriminal sa kulungan. Halos kalad ka rin ako ni Ate Lydia nun palabas ng gate, Miss Gwen. Para magwali sa malawak na manggahan. Inabot ako doon ng ilang oras. Pinatapos niya sa akin lahat ng trabaho. At hindi ako pinakain ng almusal pati na rin ng tanghalian. Mabuti na lamang at may naitago kong 2 biskwit sa damitan ko. Pero binilisan ko ang pagkain dahil maya't maya ay tinatawag ako ng malupit na matanda. Mabuti na lang din mabait yung mga alagang aso. Hindi ako kinalmot o kinagat habang pinaliliguan ko ang mga ito. Kinagabihan, palihim akong dinalhan ng pagkain ni Ate Maricel sa kwartong tinutuluyan ko. Naubos ko yun dahil sa sobrang pagod at gutom. Bumalik din siya agad sa loob ng bahay para hindi makahalata ang biyanan niya na pinuntahan niya ako. Dahil sa dami ng ginawa ko nung araw na yon, pinalipas ko lang ang kabusugan ko at pagkatapos ay humiga na ako. Kabilin-bilinan kasi na matatanda sa amin na wag daw matutulog ng busog para hindi bangungutin. Hoy, babae ka! Bakit nakahilata ka pa riyan? Hindi ka ba nasisilaw sa sikat ng araw? Anong pakiramdam mo? Senyorita ka rito? Ate Lydia, anong oras na po ba? Pasensya na po, hindi ako nagising agad. Ang sabihin mo sinadya mo. At talagang tamad ka. Tamad na ambisyosa. Hindi po, napagod lang po ako ng sobra kahapon kaya napahaba yung tulog ko. Yan, nagre-reklamo at sumasagot ka na naman. Diyan ka magaling. Tamad na ambisyosa tapos mayabang na feeling, senyorita. At ano tong mga notebook na to? Ninakaw mo siguro ang mga to, no? Naku, hindi po. Sa akin po yan. Binili ko nung unang sahod ko. Nagsusulat po kasi ako ng mga kwento. Nagsusulat? Bakit? Nangangarap ka bang maging manunulat? Talaga nga palang ambisyosa ka. Huwag mo nang pangarapin pa ang kung ano-ano dahil hindi bagay sa'yo. Habang buhay ka na magiging alila. Alipin, hampas lupa. Yan ang itatak mo dyan sa kukote mong walang laman.
Alam mo, dapat sa mga notebook na to sinusunog eh. Huwag po, Ate Lydia. Mahalaga pong mga gamit yan. At binili ko po gamit ang perang pinaghirapan ko. Wala akong pakialam. Susunugin ko lahat sa ayaw at sa gusto mo, Esther. At simulan mo na ang pagtatrabaho nang hindi masayang ang pinapasahod ng anak ko sa'yo. Wala nga akong nagawa ng sunugin na matandang mga notebook ko. Masama ang loob ko ng mga oras na yon. Hindi ko na kayang tiisin pa ang mga pang-aalipusta sa akin ni Ate Lydia. Isinumpa ko sa sarili ko na pagbabayaran niya lahat ng mga panlalait, pang-aapi at pananakit niya sa akin. Hinding-hindi ko siya mapapatawad at sisiguraduhin kong magdurusa siya ng matindi. Isang planong nabuo sa isip ko, pero hindi ko yun ipinaalam kay Ate Maricel. Sinamantala ko ang pagkakataon ng minsan magsimba si Ate Lydia. Banal kasi ang tingin na matanda sa sarili niya. Kinuha ko ang isa kong maruming damit at binasa yun. Pagkatapos inilagay ko sa tubig na inumin yung pinagpigaan. May mga naririnig kasi akong kwento noon sa probinsya namin na ganun daw ang ginagawa ng mga nangangamuhan sa Maynila na pinagmamalupitan ng mga amo nila. Hindi ko alam kung totoo nga yun at epektibo. Pero ang mahalaga, sinubukan ko. Pagkatapos ng hapunan, naghugas ako ng mga pinagkainan namin ni Ate Maricel. Siniguro kong hindi siya makakainom ng tubig na para lamang sa kanyang biyenan. Lalabas na sana ako nang makisuyo siya na ipagplansya ko ng bestidang isusuot kinabukasan dahil kukonsulta siya sa doktor niya. Habang nagpaplansya ako sa kwarto ni Ate Maricel, biglang pumasok si Ate Lydia. Hindi namin namalayan ang pagdating nito dahil nalibang kami sa pagkukwentuhan. Kanina pa kayo, Mama? Kinalimutan mo na naman yung bilin kong linisin ang mga santo ko. Ha? Mama, wag po. Ate Lydia, talagang sumusobra na kayo. Ikaw ang sumusobra na sa katangahan. Dapat lang talaga sa'yo plansyahin din eh. Napakasimpleng instruction, hindi mo masunod, gaga. Mama! Ate Maricel, may dugo ka. Nakita mo nang ginawa mo, Esther. Malas ka talaga eh. Ano pang tinutunganga mo dyan? Tumawag ka ng tricycle at dadalhin natin sa ospital si Maricel. Kaagad akong tumalima kahit sobra akong natataranta nung mga oras na yon. Bukod sa takot ako sa dugo, nag-aalala rin ako kay Ate Maricel at sa dinadala niya. Nang sa wakas ay makakuha na ako ng masasakyan namin, bumalik ako sa loob ng bahay para ipaalam yung kay Ate Lydia. Pero sa halip na isama ko, nagpasya siyang iwanan na lang ako para may bantay sa bahay at sa mga aso. Huwag na huwag ka magnanakaw ng kahit ano dito na iintindihan mo. At kapag tumawag si Marlon, sabihin mo may pinuntahan lang kami ng asawa niya. Opo, Ate Lydia. Nang maiwan ako mag-isa sa bahay ay nanlumo ako, Miss Gwen. Maya-maya naaalala ko yung tungkol sa nilagay ko sa tubig. Hindi ko alam kung nakainom na ba si Ate Lydia o hindi pa. Medyo nangihinayang ako nang maisip ko na pumalpak ang plano kong painumin siya gamit ang paraang alam ko. Pero mas mahalaga pa rin sa akin ang kaligtasan ni Ate Maricel nung mga oras na yon. May ibang pagkakataon pa naman para makaganti ako sa malupit niyang biyanan. Nang tumawag si Kuya Marlon ay sinunod ko yung bilin sa akin ni Ate Lydia. Hindi ko ipinaalam sa amo kong lalaki ang nangyari sa asawa nito. Kinabukasan biglang umuwi si Ate Lydia. Kumuha ito ng mga gamit ni Ate Maricel. Nagluto rin ng matanda ng pagkaing dadalhin sa ospital. Mabuti na lamang at nakapaglinis kaagad ako ng bahay bago ito dumating. Kamusta na po si Ate Maricel? Magpasalamat ka't walang nangyari sa kanya lalo na sa apo ko. Dahil kung hindi, talagang ipakukulong kita. Sasabihin ko kay Marlon na ikaw ang dahilan kung bakit dinugo ang asawa niya. Kundi lang dahil nauuto ng Maricel na yon ang anak ko.
Nung kang pagtiisan kung makasama kayong dalawa rito sa pamamahay ko. Nakakasuka kayo, mga hampas lupa! Huh? Tama na po, Ate Lydia! Tama na po! Para yan sa pag-iwan mo sa payong ko. Sa palagi mong pagsagot-sagot at pambabastos sa akin. Sa mga sakit ng unong dinudulot mo sa akin. Salot ka sa buhay ko, Esther! Salot ka! Salot! Aray! Ate Lydia, tama na po! Masakit na! Tama na po! Nanay ko! Hindi tumigil ang matanda sa paghampas ng payong sa akin hanggat hindi ako napupuno ng pasa sa mga braso at mukha. Sinamantala nitong wala si Ate Maricel para masaktan ako ng tuluyan. Iyak ako ng iyak pagkatapos. Ni hindi ito nag-iwan ng pagkain para sa akin. May tindahan sa malapit pero hindi ako makalabas nun para bumili ng tinapay dahil bukod sa masakit ang katawan ko, makikita rin ng mga tao mga pasa at sugat ko. Awang-awa ako nun sa sarili ko. Kung dati binala kong umalis na lang at maghanap ng ibang trabaho, nung mga oras na yun ay nababalot ng matinding galit ang puso ko. Hindi ako aalis hanggat hindi ko naigagante ang sarili ko sa lahat ng mga pang-aabuso sa akin ni Ate Lydia. Hayop kang patanda ka! Magbabayad ka ng mahal sa mga ginawa mo sa akin! Isinusumpa akong magbabayad ka, Lydia! Tiniis ko ang gutom at ang mahabding mga sugat sa aking mukha at katawan. Magdamag akong umiyak habang nagpaplano kung paano ko sisingilin si Ate Lydia sa mga atraso niya sa akin. Pinagbigyan ko lang si Ate Maricel sa pakiusap nitong samahan ko muna habang nasa malayo si Kuya Marlon. Pero hindi ko sukat akalaing kalbaryo pa lang magiging kapalit ng pag-alis ko sa probinsya namin, Miss Gwen. Halos 1 linggo sila sa ospital. 1 beses lang umuwi si Ate Lydia. Sa loob ng 5 araw, puro tubig lang naging pantawid gutom ko. Pati prutas kasi kinuha ng matanda. Hindi pa rin ako makalabas ng bahay dahil kitang-kita pa rin ang mga bakas ng pananakit sa akin ni Ate Lydia. Nang makauwi sila, ginawa lahat ng matanda para hindi ako makita ni Ate Maricel. Sigurado kasing sasama na naman ang loob niya kapag nalaman niyang sinaktan ako ng biyenan niya. O ito, gamot. Ipahid mo riyan sa mga pasamo. Lalo kang pumangit sa paningin ko. Uuwi si Marlon ngayong linggo. Kailangan magaling na lahat yan bago siya dumating. Nagkakaintindihan ba tayo? Tamang-tama po. Pagdating ni Kuya Marlon, magpapaalam na ako sa kanya. At saan ka naman pupunta, Aber? Uuwi na po ako sa probinsya namin. Sa palagay mo papayagan kitang umalis? Lintik ka! Hirap na hirap ako magbantay kay Maricel sa ospital. Sasabihin ko sa anak ko na babawasan ko ng 1 linggo ang sweldo mo para sa buwan na to. Bakit naman po? Buong 1 linggo halos walang tigil ako sa paggawa ng mga trabaho dito sa bahay. Di ba sa'yo na din mismo nang galing na ang trabaho mo? Bantayan ng manugang kong hilaw. Pues akong gumawa nun nung ma-ospital si Maricel. Kaya sa akin mapupunta ang 1 linggong sahod mo, gaga. Wala akong nagawa ng mga oras na yun kundi umiyak na lang ulit. Sinunod ko ang utos ni Ate Lydia at sa awa ng Diyos. Bago dumating ang asawa ni Ate Maricel, hindi na gaanong halata ang mga pasako sa muka at mga braso. Kapag kaharap ang mag-asawa, maayos ang pakikitungo sa akin ni Ate Lydia. Pero bumabalik din yun sa dati kapag kami na lang dalawa. Hindi ko naman magawang magsumbong kay Kuya Marlon lalo't nauna siya nakausapin ako. Ah, Esther, kamusta ka? Mabuti naman po. Ibinigay na ba ni Mama yung mga pasulubong ko sa'yo? Po, wala po akong natatanggap. Si Mama talaga oh. Sigurado nakalimutan na naman niyang iabot sa'yo. Pagpasensya mo na lang siya, matanda na kasi. Opo. Tsaka, oo nga pala, maraming salamat sa pag-aalaga mo kay Maricel.
Panatag ang loob ko sa trabaho dahil alam kong maaasahan ka at mapagkakatiwalaan. May sasabihin po sana ako. Esther, nabagay sa akin ni Maricel na napapaisip ka maghanap ng ibang trabaho dahil kay Mama. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo munang iwan ang asawa ko. Kahit samahan mo man lang siya hanggang sa makapanganak. Hayaan mo, dadagdagan ko ang sweldo mo. Huwag mo lang ganong pansin at isipin si Mama. Basta ang isipin mo, kami ni Maricel ang mga amo mo. Ramdam ko ang sinseridad ni Kuya Marlon. Hindi ko natanggihan ng pakiusap niya sa akin. Bago siya umalis ulit, ay ipinaalala niya sa akin ang mga bilin niya. At tinupad ang pangako sa akin na dadagdagan niyang sweldo ko. Bakit binibigay mo sa akin ng sahod mo, Esther? Pwede po bang ikaw na lang munang magtabi niyan para sa akin? Saka ko na lang po kukunin kapag uuwi na tayo ng probinsya. Pero matagal pa yun. Maghihintay pa tayo ng mga 5 buwan o 1 taong pagkapanganak ko. Pwede po bang ikaw na muna rin ang bahalang magpadala kina nanay? May nangyari ba nung nasa ospital ako? Wala naman po. Basta nakikiusap po ako. Sa'yo na lang po munang mga sahod ko. Hay, sige na nga. Pero sigurado ka ba na okay ka lang? Kung may problema, sabihin mo sa akin. Wala naman pong problema. Oo nga pala, te. Pwede ba akong magsimba sa linggo? Oo naman. May 1 araw na pahinga ka talaga kada linggo at bayad yun, Esther. Salamat po. Sino palang kasama mo? Baka may boyfriend ka na, halagot ako sa nanay mo. Naku, wala po. Ako mag-isa lang ang magsisimba at pagkatapos, mamamasyal po ako sa plaza. Sige, basta mag-iingat ka. Opo, te. Salamat. Kapag araw ng linggo, wala sa bahay si Ate Lydia. Kaya naman malaya akong nakaalis para magsimba. Tiniyak naman sa akin ni Ate Maricel na okay lang siyang maiwang mag-isa sa bahay. Nangako rin akong hindi ako magtatagal sa bayan. Habang nasa loob ng simbahan, nagdasal ako ng taimtim, Miss Gwen. At hindi ko napigilang mapaluha pagkaalala ko sa lahat ng masamang karanasan ko mula sa biyanan ni Ate Maricel. Humingi ako sa Panginoon ng lakas at mas mahaba pang pasensya para kayanin pa ng loob kong samahan ng matagal si Ate Maricel. Magaan ang pakiramdam ko paglabas ko ng simbahan. Bago ko tuluyang makalabas papunta sa plaza, may nahagip ang mga mata ko. Isang matandang lalaki na nagtitinda ng sampagita, kakanin at iba pa. Hindi ko alam kung bakit para akong hinahatak ng mga paa ko papunta sa kanya. Mukhang nakakatakot yung matanda lalo na sa malapitan. Kakaiba ang aura nito. Hindi ordinaryo. Titig na titig ito sa akin na para bang nababasa ang laman ng isipan ko. Gusto mo ba na sampagita, apo? O ng merienda? Magkano po yung sampagita, Lolo? Ay, dahil mabuti ang kalooban mo, libre na lang para sa'yo. Po, naku, magbabayad po ako, Lo. May tao kang gustong gantihan. Po, Pwede kitang tulungan. hindi ko po kayo maintindihan, Lolo. Nakita na kita kaninang papasok ka pa lamang sa simbahan. Malungkot ang aura mo. Mabigat. May namumuong matinding galit sa puso mo na kailangan mong mailabas. Lolo. Huwag ka nang umiyak. At huwag ka na matakot. Eto, ipahid mo itong panyo sa talampakan mo. Para saan po? Basta sundin mo na lang ang sinabi ko. Ito na po, naipahid ko na sa talampakan ko. Sa'yo na ito, apo. Pigaan mo pagkatapos mong basain. At yung pinagpigaan mo, ihalo mo sa tubig ng taong iyong kinasusuklaman. Paano niyo po nalaman ng tungkol doon, Lolo? Basta, malalaman mo kapag nagkita ulit tayo. Sigurado kong babalik ka ulit dito para hanapin ako. Kahit gulong-gulong ang isip ko ng mga oras na yun, sinunod ko pa rin ang mga sinabi sa akin ng matandang lalaki. Pagdating ko sa bahay, natuwa ako nang malamang wala pa rin si Ate Lydia.
Kumuha ko ng tiyempo para mapigaan ng galing sa panyong bigay ng matanda, yung tubig na inumin ng biyena ni Ate Maricel. Nakaramdam ako ng pananabik ng mga oras na yon. Hindi na ako makapaghintay pa sa pag-uwi ni Ate Lydia. May hinala na ako noon kung anong hiwagang bumabalot doon sa matandang lalaki sa simbahan. Pero hindi ko pa sigurado kung tama nga ako. Sa susunod na pagsimba ko ay malalaman ko rin ang sagot. Basta ang tanging mahalaga sa akin ng mga oras na yon ay mapainom ko kay Ate Lydia ang tubig na pinigaan ko ng panyo. Nilinis mo ba ang pinakamamahal kong santo sa basement, Esther? Ate Lydia, nakalimutan ko. Nakalimutan mo o sinadya mo? Mababawasan ang pagiging banal ko dahil sa katangahan mo. Lilinisin ko na lang po bukas. Anong bukas? Ngayon mo lilinisin. Doon ka sa basement magdamag. Hindi kita palalabasin doon hanggat hindi ka natatapos sa paglilinis sa mga santo ko. Pero, Ate Lydia, ayoko pong makulong sa basement kasama ng mga santo. Mas mainam yon. Para naman mahawahan ka kahit konti ng kabanalan ko. Hala, sige na. Kumilos ka na dyan. Bilisan mo ang pagkuha ng walis at pandakot tsaka basahan kung ayaw mong masaktan na naman. Ate Lydia, ayoko po dito. Ate Lydia! Mabulok ka dyan, gaga ka. Lagi mo na lang kinalilimutan ng mga santo ko. Sana naman paglabas mo dito, matino ka na. Baka sakaling kasihan ka dyan ng magandang espiritu nang sa gayon, hindi mo na pasasakitin lagi ang ulo ko. Ate Lydia! Parang awa mo na mo. Huwag niyo ako kikulong dito, Ate Lydia! Kahit may ilaw naman ang basement, takot na takot pa rin ako, Miss Gwen. Lalo't magdamag akong makukulong doon kasama ang mga santo. Habang isa-isa ko nililinis ang mga yon, ay patuloy din sa pagpatak ang mga luha ko. Nahiling ko noon na sana habang nasa basement ako, mainom na ni Ate Lydia ang inihanda kong tubig para sa kanya. Nang sa ganun ay makaganti na ako sa lahat ng kalupitan at pang-aabuso niya sa akin. Kahit pagod at antok na ako noon, ay tinapos ko pa rin ang paglilinis sa mga ribulto. Pagkatapos naupo ako sa sulok ng basement at umiyak ako ng umiyak. Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Naalimpungatan ako dahil sa mahinhing tapik sa aking balikat kinabukasan. Ate Maricel? Magandang umaga, Esther. Halika na, sabayan mo ako mag-almusal. Ang mama mo? Tulog pa kaya bilisan na natin. Pasensya na talaga, Esther. Bumawi ka na lang ng tulog mamayang gabi. Huwag ka mag-alala, ate. Okay lang ako. Ikaw yung mas inaalala ko. Kayo nang dinadala mo, te. Maayos kami. Inaalagaan ko ang sarili ko. Tara na habang mahimbing pa ang tulog ni Mama. Nakapagtimpla na ako ng kape. May pritong itlog at pandesal din. Kumain ka ng marami, ha? Salamat, ate. Kagaya ng bili ni Ate Maricel, binilisan lang namin ng pagkain ng almusal. Parehas kami nag-aalala na baka maabutan kami ni Ate Lydia sa kusina. Nagboluntaryo si Ate Maricel na siya na ang bahala sa mga plato. Ako naman ay nagsimula ng maglinis ng bahay pagkatapos ko maghilamos. Nagulat ako nang pagbalik ko sa kusina si Ate Maricel ang nagluluto. 11:00 na yun ng umaga pero tulog pa rin daw ang biyanan niya. Bigla akong kinabahan, Miss Gwen. Naalala ko yung matandang lalaki sa simbahan at yung panyong binigay nito sa akin. Pinigilan kong mapaiyak na maisip ko na baka patay na si Ate Lydia. Hanggang sa bigla ko siyang narinig na nagsasalita mula sa aking likuran. Mukhang masarap yung niluluto mo, naka. Mama, gising ka na po pala. Naamoy ko kasi yung niluluto mo. Ano ba yun? Tinola po. Parang gusto ko kasing humigop ngayon ng mainit na sabaw.
Ah, kain na po kayo ng almusal. Hindi na. Tanghali na rin naman. Hihintayin ko na lang yung tinola mo. Teka, nag-almusal na ba tong si Esther? Opo. Isinabay ko na kanina. Binuksan ko na rin po yung basement para makalabas na siya. Ganun ba? Ay, salamat naman. Tinanghali kasi ako ng gising eh. Ewan ko ba kung bakit napahaba yung tulog ko. Ngayon lang nangyari to. Naku ma, sa sobrang pagod niyo po siguro. Oh, luto na po tong tinola ko. Esther, pakitulungan mo naman ako maghain oh. Opo ate. Kumain ka ng marami, Esther. Parang namayat ka. Baka mamaya pagbalik mo ng probinsya, sabihin ng nanay mo na ginutom ka namin dito. Opo. Aba, napakasarap mo palang magluto ng tinola, anak ah. Kaya naman pala na in love sa'yo si Marlon ko. Pasado po bang lasa, ma? Oo naman. Ituro mo rin kay Esther ang mga sangkap nito, ha? Para kung sakaling bigla siya mag-asawa eh. Marunong na magluto ng masarap na tinola. Hindi pa naman po ako mag-aasawa eh. Ano ka ba? Hindi mo masasabi ang kapalaran. Mamamalaya mo na lang bigla na may asawa at anak ka na pala. Kaya dapat handa ka na. Tama ang sinabi ni Mama Esther. Maraming bagay ang bigla nilang nangyayari na hindi natin inaasahan. Hayaan mo, kapag may oras tayo, tuturuan kita ng mga niluluto ko. Tama yon. Para naman maraming matutunang putahe itong si Esther pag uwi niyo sa probinsya. Tsak na matutuwa ang pamilya niya. Sige po, basta para sa ikabubuti ko, handa po ako matuto. Salamat po sa inyo. Nako, wala yon. Oh, kain ka lang ng kain ha. Huwag kang mahihiya, Esther. Nagulat kami ni Ate Maricel sa biglang pagbait ni Ate Lydia. Pero nung mga oras na yon, duda pa ako kung umepekto na nga sa kanya yung nilagay ko sa tubig niya. Hindi rin kasi ako sigurado kung nainom niya nga yun. Isa pa, madalas ganun yung matanda. Akala mo bumait na pero maya-maya, parang inaaligan na ulit ng dyablo sa sobrang sama ng ugali. Hanggang sa buong 1 linggo nang ganun si Ate Lydia. Para makasigurado, nagpaalam ako ulit kay Ate Maricel na magsisimba. Pero sa halip na sa simbahan, doon agad ako dumiretso sa matandang lalaki sa may bangketa na nagtitinda ng mga kakanin at sampagita. Lolo, Tumalab na ang orasyon, hindi ba? hindi ko po alam. Sigurado yon, Apo. Ni minsan, hindi pa pumalya si Lolo. Ano na po ang gagawin ko? Pagkakataon mo na para makaganti sa taong umabuso sa kabaitan mo. Sa taong trinato ka na masahol pa sa hayop. Pero bumait na po siya. Natural. Dahil sa epekto ng gayuma at orasyon. Maitim talaga ang budhi ng taong yon. Kaya huwag kang palilin lang sa kanya. Iganti mo na ang sarili mo, Apo. Nakokonsensya po ako, Lo. Hindi ko po kaya. Pero hindi mo na rin mababawi ang sumpa, Apo. Sumpa? Oo. Kinulam ko siya para sa'yo. Kulam? Tabahag narinig mo. Isa akong mangkukulam. At dahil tinulungan kita, nakasanla na ngayon ang kaluluwa mo sa demonyo. Kaya gawin mo na ang mga pagpapahirap sa taong may atraso sa iyo. Hindi mo na maaaring bawiin ang sumpa. Dahil kapag ginawa mo yon, babalik sa iyo ang kulam. Ikaw ang mamamatay. Paanong... Hindi ito totoo. Totoo ang lahat ng ito, Apo. Hindi ka man lang ba magpapasalamat na tinulungan kita? Hindi po ako masamang tao, Lolo. Alam ko yon. Pero gusto mong gumanti sa tao yon, hindi ba? Naisip ko lang po yun ng mga panahong masama ang loob ko at magulo ang isip. Huwag ka na makonsensya pa, Apo.
Hindi dapat kaawaan ng mga taong gaya ni Lydia. Paano mo po nalaman ang pangalan niya? Marami ka pang hindi alam. Hayaan mo. Sa tamang panahon, matutuklasan mo rin ang lahat, Esther. Alam niyo rin ang pangalan ko? Sino po ba talaga kayo? Umuwi akong bigo sa bahay, Miss Gwen. Wala akong nakuhang sagot sa matandang lalaki kung sino ba ito at kung bakit halos alam nito ang lahat ng tungkol sa akin. Pagpasok ko pa lang sa pinto ay sinalubong na ako ni Ate Lydia. Tuwang-tuwa ito at halos magtatalon pagkakita sa akin. Mabuti na lamang at bihira lang lumabas sa kwarto niya si Ate Maricel. Nang maalala ko yung sinabi ng matanda, sinubukan kong utusan si Ate Lydia para malaman kung gumagana ba talaga yung sinabi nitong orasyon at gayuma. Ate Lydia, Ano yun, Esther? pwede niyo po bang lagyan ng kandado yung pinto sa kwarto ko? Oo naman. Ako na mismo ang maglalagay. Teka, bibili pala muna ako ng bisagra. Yun lang bang ipag-uutos mo? Meron pa sana pero mamaya na lang. Sige, sandali lang Esther ha. Mabilis lang ako sa tindahan. Hintayin mo ko dyan. Oo, bilisan mo ha. Oh, di ba? Malapit na ako matapos. Ano pa yung iba mong gustong ipagawa sa akin, Esther? Pwede ka bang umakyat sa bubong? Halos ilang linggo ko na rin kasi hindi nalilinis yun eh. Nako, yun lang ba? Walang problema. Talaga? Oo naman. Basta sinabi mo susundin ko. Pagkatapos mo sa bubong, Ate Lydia, linisin mo naman yung mga santo. Di ba linggo ngayon? Bakit pala di ka nagsimba? Umalis ka kasi kanina. Ayokong magalit kapag dating kasi wala ako rito sa bahay. Ganun ba? Inaalala mong magagalit ako? Oo, Esther. Ayokong sumama ang loob mo sa akin, no? Kung ganun, payag ka bang magdamag kitang ikulong sa basement? At gusto ko, huwag kang aalis doon hanggat di mo nalilinis lahat ng santo. Oo, Esther. Pagkatapos ko sa bubong, kakain tayo. Tapos maghuhugas ako ng mga plato. Tapos, pupunta naman ako sa basement para linisin yung mga santo. Ang bait mo naman, Ate Lydia. Sana lagi kang ganyan. Sana noon ka pa ganyan. Hindi na sana tayo umabot sa puntong kailangan kitang gantihan. May sinasabi ka ba, Esther? Wala. Sabi ko, bilisan mo na dyan dahil ayoko ng babagal-bagal. Nung araw na yon, nakumpirma kong totoo nga ang sinasabi ng matanda sa bangketa. Nung una gusto ko lang subukan kung talagang ang gumagana. Pero nang makita ko ang epekto kay Ate Lydia, bigla akong nakaramdam ng kakaibang saya. Halos hindi ako makapaniwalang napaamo ko siya at napapasunod sa lahat ng sabihin ko. May isang gabing inutusan ko siyang doon matulog sa kulungan ng mga aso at ginawa naman niya. Pigil lang paghalaka ko sa loob ng aking kwarto ng mga oras na yon. Pero binantayan ko si Ate Lydia. Ginawa kong lahat para hindi makahalata si Ate Maricel. Gabi-gabi kong pinipigaan ng marumi kong damit ang inumin niya at dahil doon, palaging tanghali na akong magising siya, Miss Gwen. Pero wala ngang lihim na nananatiling lihim. Dahil hindi ko maitatago na matagal kay Ate Maricel ang mga kakaibang nangyayari sa kanyang biyanan. Inutusan ko si Ate Lydia na kainin ng dumi ng mga alaga nitong aso at gaya ng dati, mabilis na sumunod ang matanda. Malapad ang pagkakangisi ko habang pinapanood ko siyang sarap na sarap sa pagkain. Pero nang makita kong papunta sa likod bahay si Ate Maricel, ay dali-dali akong pumasok sa banyo at nagkunwaring naliligo. Mama! Anong ginagawa niyo? Esther! Esther! Ma! Ano ba kayo? Anong nangyayari sa inyo? Bakit niyo ginagawa yan? Bakit ba? Bakit ka ba umiiyak, anak? Ang sarap kaya. Gusto mong tikman? Ito hati tayo. Ayoko, ma.
Hindi po pagkain yan, dumi ng aso yan! Esther, asan ka ba? Te Maricel, bakit po? Si Mama, hindi ko alam kung ano nangyayari kay Mama. Ate Lydia, tama na po yan. Tigilan mo na ang pagkain yan. Pasensya na Esther ha, huwag ka na magalit. Hindi na ako uulit. Ano nangyari kay Mama? Paano ko to ipapaliwanag kay Marlon kapag nalaman niya? Hindi ko rin po alam, te. Hindi kaya senyalis yan o simptomas sa pag-uulyanin? Pero ngayon lang ako nakaengkwentro ng gaya ng kaso ni Mama. Parang hindi normal. Ano kaya kung tumawag ka na magtatawas? Te, di ko po alam kung saan dito makakahanap ng ganun. Di ko namang kabisado tong lugar. Hayaan mo, babantayan ko na lang si Ate Lydia. Huwag ka nang masyadong mag-alala at baka makasama pa sa kalagayan mo. Esther, kahit alam kong ayaw sa akin ni Mama, parang tunay na ina na rin ang turing ko sa kanya. Hindi kaya ng loob kong makita siyang ganyan. Alam ko naman yun. Tahan na, te. Ako na bahala kay Ate Lydia. Humanga ako sa kabutihan ng puso ni Ate Maricel, Miss Gwen. Sa kabila ng lahat, hindi niya pa rin magawang magtanim ng sama ng loob sa kanyang malupit na biyanan. Pero magkaiba kami ng sitwasyon. Hindi niya dinanas ang mga naranasan ko kay Ate Lydia. Hindi lang ako nito sinaktan ng pisikal at emosyonal. Inalipusta din ng paulit-ulit ang pagkatao ko. At ang pinaka hindi ko mapapatawad na ginawa nito sa akin ay ang pang-iinsulto sa tatay ko. Noong mga panahong yon, tuluyan na rin nabalot ng galit ang buong pagkatao ko. Naging uhaw ako makaganti sa lahat ng mga atraso sa akin ni Ate Lydia. Bukod sa dumi ng aso, inutusan ko rin itong inumin ng sarili nitong ihi. Pero parang kulang pa lahat ng yon, Miss Gwen. Hindi pa rin ako kontento sa mga pang-aapi ko sa matanda. Gusto kong samantalahin ng pagkakataong yon na tumatalab pa ang orasyon at gayumang ginamit dito ng matanda. Kahit paano naman ay pamilyar ako sa mga barang at kulam. Yung may mga insektong lumalabas bigla sa katawan ng isang tao. Pwedeng galing sa tenga, sa ilong, sa mga mata. May mga kaso rin namang sa bibig nagmumula o sa bituka. Pero mas nagustuhan ko ang paraan ng pangungulam ng matanda sa bangketa. Nahahawig yun sa kulam na gamit ay buhok na ninakaw sa taong gusto mong gantihan. Ang epekto, unti-unti itong mawawala sa katinuan at gagawa ng mga bagay na sa hayop mo lang makikita. Gaya ng paggapang at pagtago sa mga kagubatan. Mas gusto kong pahirapan ng matagal si Ate Lydia. Yung tipo maghihirap at magdurusa siya ng matindi bago malagutan ng hininga. Nararapat lang yun sa mga malulupit at matapobreng gaya niya. Nang sumunod na araw ay nagulat ako dahil biglang dumating sa bahay si Kuya Marlon. Ma, umuwi ako para dalhin ka sa doktor. Kailangan malaman natin kung anong talagang nangyayari sa'yo. Doktor? Ayoko! Dito lang ako! Pagagalit si Esther tsaka sino ka ba? Hindi kita kilala! Ayoko sumama sa'yo! Esther! Esther, paalisin mo siya! Kukunin niya ako! Ate Lydia, siya po si Kuya Marlon. Bunso niyo. Kuya Marlon? Oo, Mama. Ano bang nangyayari sa'yo? Maayos ka pa naman nung huling uwi ko ah. Esther, saan ba huling nagpunta si Mama bago siya nagkaganyan? Sa pagkakaalala ko po sa simbahan, Kuya. Kinabukasan po, nagbago na lang siya bigla. Hindi kaya nanuno si Mama? O na maligno? Marcel, hindi kami naniniwala sa mga ganyan. Pinalaki kami ni Mama na Diyos lang ang pinaniniwalaan. Kung patitignan ko man siya, sa doktor lang at hindi sa mga albularyo o magtatawas. Pasensya na. Sana bumalik na sa dati si Mama. Walang inaksayang oras si Kuya Marlon. Palibhasa'y nakiusap lang to sa boss na uuwi dahil emergency. Dinala nito sa doktor si Ate Lydia. Naiwan naman ako sa bahay kasama si Ate Maricel. Hindi ko alam kung pinaghihinalaan niya ba ako
Pero siguro naman ay hindi. Kilala naman niya ang pamilya namin. Alam niyang wala kaming lahing mangkukulam at wala ring nakakaaway sa probinsya. Wala rin akong nararamdaman takot ng mga panahong yon dahil ibinabalik ko lang kay Ate Lydia ang mga ginawa nito sa akin. Mas masahol nga lang dahil habang tumatagal, mas nauuhaw ako sa paghihigante. Kung hindi lang mabait sa akin si Kuya Marlon, ay marahil nadamay din ito sa galit ko sa nanay nito. Laylay ang mga balikat ng amo kong lalaki nang umuwi sa bahay. Ayon daw sa doktor, ay hindi pa naman nakikitaan ng mga sintomas ng pagiging ulyanin si Ate Lydia. Naging palaisipan tuloy sa mag-asawa ang nangyayari sa matanda. Pero hanggang bumalik ulit si Kuya Marlon sa trabaho, hindi ito nakumbinsi ni Ate Maricel na patingnan sa albularyong ina. Lihim kong ikinatuwa yun, Miss Gwen. Nung sumunod na linggo ay nagpaalam ako muli kay Ate Maricel na magsisimba. Ayaw sana niyang pumayag dahil nag-aalala siya sa biyenan niya. Pero sa huli ay nakumbinsi ko rin siya. Kailangan ko kasing balikan yung matanda sa bangketa. Dahil marami pa akong mga katanungan na wala pang kasagutan. Nandito ka ulit, Apo. Marami po kayong dapat sabihin at ipaliwanag sa akin. Nag-iba na ang aura mo. Mukhang ikaw na ngayon ang inaalahan ng dyablo at hindi na si Lydia. Sino ba talaga kayo? Mahalaga pa ba yun? Nasisiya ka naman sa mga ginagawa mong pagpaparusa sa kanya, hindi ba? Hindi, Lolo. Kulang pa ang lahat ng yun ng kapalit sa mga atraso sa akin ng matandang yun. Tuluyan na ngang nabalot ng puot ang puso mo, Esther. Basta huwag mo lang kalilimutang hindi mo na pwedeng bawiin ang sumpa. Wala naman talaga akong balak bawiin. Ayoko pang mamatay. Iba nga talaga ang nagagawa ng galit sa isang tao. Ang dating busilak mong puso ay nababalot na ngayon ng kadiliman. Paano kapag nalaman nila ako ang may kagagawan ng nangyayari kay Ate Lydia, Lo? Ikaw ba? At may pruweba ba sila? Esther, maraming kaaway ang matandang yon. Dahil marami siyang nasagasaang tao. Maraming nilait at inabuso. Hindi lamang ikaw. Naging daan ka lamang upang tuluyan siyang maparusahan sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Katulad ng dati, naiwang palaisipan sa akin ng mga sinabi ng matanda. Nakalimutan ko ring itanong kung anong pangalan nito. Habang nasa biyahe, ay abala ako sa pagpaplano sa mga susunod kong ipapagawa kay Ate Lydia. Pagdating ko sa bahay ay nagulat ako sa narinig kong ingay mula sa loob. Si Ate Lydia pala. Pumapalahaw ng iyak dahil hinahanap ako. Nang makita ko ng matanda ay mabilis itong tumakbo palapit sa akin at niyakap ako. Naitulak ko to nang maramdaman kong nasira ang damit ko. Parang asong ulul si Ate Lydia. Naglalaway at nanlilisik ang mga mata. Bago pa tuluyang sumama ang pakiramdam ni Ate Maricel ay napakalma ko na ang matanda. Bumalik ito sa maamong kilos at itsura. Nang sabihan ko tong umupo lang sa sofa, ay agad itong tumalima na parang isang maamong tupa. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko kay Mama Esther. Hindi naman niya tayo sinasaktan, te. Mas mabuti na nga yan kaysa dati. Anong ibig mong sabihin? Naisip ko lang po, baka karma yan ni Ate Lydia. Malupit kasi siya at mata pobre. Esther! Pasensya na, te. Pero nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi kaya may nakaaway siya tapos may ginawa sa kanya? Kung kulam, hindi dapat ganyan. Ibig kong sabihin, may kinalaman yun sa mga insekto sa pagkakaalam ko. Paano kung ibang paraan ang ginamit kay Ate Lydia? Baka gusto siyang pahirapan muna bago patayin. Hindi na ako natutuwa sa mga sinasabi mo. Opinyon ko lang naman yun, te. Wala rin naman akong alam sa mga kulam-kulam na yan. Pero tignan mo ang biyanan mo. Tahimik lang naman siya. Parang napakabait at napakaamo. Sana talaga. Walang ibig sabihin ang nangyayari kay Mama. Kahit hindi na siya bumalik sa dati basta walang masamang mangyari sa kanya. Saka pa lang ako tuluyang mapapanatag.
Hayaan mo te, isasama ko si Ate Lydia sa mga dasal ko. Salamat, Esther. Kahit naging napakalupit sa'yo ni Mama, hindi ka pa rin nagtanim ng galit sa kanya. At salamat kasi hanggang ngayon sinasamahan mo pa rin kami dito. Aalis lang ako dito kapag okay ng lahat, Ate Maricel. Hindi na nakita ni Ate Maricel ang pagguhit ng ngisi sa aking labi. Tumalikod na kasi siya para bumalik sa kwarto niya. Nahagip ng mga mata ko ang payong sa may salas. Kaya may nabuo na namang masamang plano sa isip ko nung mga oras na yon. Hinintay ko munang makatulog si Ate Maricel bago ko niyaya ang biyanan niya sa likod bahay. Doon na inutusan ko itong hampasin ng sarili gamit ang paborito nitong payong. Dahil doon ay nagsipagtahulan ng mga alaga nitong aso. Kaya lalong uminit ang ulo ko, Miss Gwen. Maingay sila, Lydia. Nakakarindi sa tenga. Patayin mo sila. Patayin mo sila gamit yung hawak mong payong. Ngayon na. Masusunod, Esther. Lalong nag-ingay ang mga aso ng paghahampasin ng mga ito ni Ate Lydia ng payong. Sa pag-aalala kong baka magising si Ate Maricel, inutusan ko ang matanda na gumamit ng bato para mas mabilis. Kaagad itong kumuha ng malaking tipak ng bato sa may hardin at isa-isang pinukpok sa ulo ang mga alaga nito. Hindi tumigil si Ate Lydia hanggat hindi nababasag ang mga bungo ng 3 hayop. Pati ang mga katawan nito ay dinurog ng matanda. Blanko lang ang ekspresyon ko habang pinapanood ko ang ginagawa niya. Ayoko sanang idamay ang mga alaga nila, pero mas lalong ayoko malaman ng amo ko ang mga ipinagagawa ko sa biyanan niya. Masunurin ka talaga, Lydia. Pero alam mo namang hindi pwedeng makita ni Ate Maricel ang mga yan, di ba? Baka ma-hospital ulit siya. Magagalit sa'yo ang anak mong si Marlon. Baka palayasin ka niya dito sa bahay. Anong gagawin ko, Esther? Linisin mo yung mga kalat mo at bilisan mo. Bahala ka na kung saan mo sila itatapon. Basta, dapat walang maiwang bakas. Maliwanag ba, Lydia? Oo, Esther, maliwanag. Kapag hinanap sila ni Ate Maricel, sabihin mo, di mo alam na baka nakawala nang hindi natin namamalayan. Oo, tatandaan ko. Sandali lang ha. Lilinisin ko muna tong mga kalat ko. Mabilis ang mga kilos ni Ate Lydia. Ingat na ingat din itong huwag makalikha ng ingay. Nang matapos niyang linisin ang mga dugong nagkalat sa lupa at sa kulungan, ay ipinatuloy ko sa kanyang pananakit sa sarili gamit ang payong. Sige lang, Lydia. Sige pa. Huwag kang titigil hanggat di napupuno ng mga sugat ang katawan mo. Dapat lang na maranasan mo ang mga ipinaranas mo sa akin. Sinunod nga ako ni Ate Lydia. Tumigil lang ito sa paghampas ng payong sa sarili na mapagod na. Umiiyak din ito kagaya ko, pero wala akong naramdaman ni katiting na awa. Mukhang tama nga yung matanda sa bangketa. Tuluyan nang nabalot ang puso ko ng matinding puot na dulot ng kalupitan sa akin noon ni Ate Lydia. Esther! Esther! Bakit po, te? Tulungan mo akong buksan itong pinto ng kwarto ni Mama. Kanina ko pa siya naririnig na umuungol. Baka binabangungot. Bilisan mo, Esther. Baka kumapano si Mama. Sandali lang, te. Ito na. Nahanap ko na yung susi. Ma? Mama? Huwag na kayong pumasok, te. Ako na lang gigising sa kanya. Hayaan mo ko, Esther. Mama? Mama, Diyos ko, ano nangyari sa inyo? Bakit puro kay sugat sa mukha at katawan? Huwag ka na magalit sa akin, Maricel. Huwag mo ko isusumbong kay Marlon ha. Baka palayasin niya ako. Hindi po, Mama. Hindi ko kayo isusumbong kasi wala naman kayong ginawang masama. At hindi po kayo palalayasin ni Marlon. Basta, wag mo ko isusumbong ha.
Parang awa mo na, huwag mo ko isusumbong ha. Opo, Mama. Huwag ka nang umiyak. Esther, tulungan mo akong gamutin ang mga sugat ni Mama. Mukhang tama ang sinabi mo. Baka may kumukulam nga kay Mama. Tagtalikod ko sa kanilang dalawa ay napangisi ako, Miss Gwen. Hindi na ako paghihinalaan ni Ate Maricel. Dahil kumbinsido na siyang kulam ang dahilan ng mga nangyayari sa kanyang biyanan. Ang hindi niya alam, kulam naman talaga at may kinalaman ako doon. Tinulungan ko pa rin siyang gamutin si Ate Lydia, kahit ako naman talaga ang may kagagawan kung bakit ito napuno ng sugat sa buong katawan. Bago rin matapos ang araw na yon, nalaman ni Ate Maricel na nawawala ang mga alaga nilang aso. Ma, nasaan ang mga alaga natin? Nakawala ba? Pinakawalan mo po ba? Hindi ko alam. Wag mo ko isusumbong kay Marlon. Wala akong kasalanan. Hindi ko sila pinatay. Hindi ko sinasadya, Maricel. Ano pong ibig niyo sabihin? Ayoko silang patayin. Mahal ko mga alaga natin, alam mo yan. Pero maingay sila. Naririndi ang tenga ko. Kaya ano, Ma? Kaya pinatay ko sila. Pinukpok ko ng bato sa ulo tsaka sa katawan. Tapos, itinapon ko sa basurahan. Diyos ko, bakit ba nangyayari ang lahat ng to? Pero, wag mo ko isusumbong kay Marlon ha. Maniwala ka. Hindi ko sinasadyang patayin sila. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa inyo. Hindi ko na alam kung kakayanin pa ng utak ko mga problema dito sa bahay. Hindi makakain ng gabing yon si Ate Maricel. Sobrang panlulumo ang naramdaman niya nang malaman ang ginawa ng biyanan sa mga alaga nila. Ayaw naman niyang ipaalam pa kay Kuya Marlon ang nangyari para hindi ito mag-alala. Dahil ayokong may mangyaring masama sa amo kong buntis, pinalipas ko muna ang ilang araw bago ko isinagawa ang susunod kong plano. Nang sa tingin ko'y nakalimutan na ni Ate Maricel ang tungkol sa mga alaga nilang aso, kinausap ko ulit si Ate Lydia sa may likod bahay. Lydia, pumunta ka sa basement mamaya. Maglilinis ba ako ulit doon, Esther? Hindi. Gusto ko, basagin mo at wasakin ang lahat ng mga santo naroon. Wala kang ititira kahit isa. Sige, pero baka magalit si Marlon. Baka palayasin niya ako, Esther. Hindi siya magagalit dahil walang magsusumbong. Ikaw, hindi ka ba magsusumbong? Bakit ko naman gagawin yon? Magkakampi tayo, Lydia. Lahat ng mga ginawa mo, nasaksihan ko. Pero di ba wala akong ibang pinagsabihan? Sikreto lang nating dalawa. Marunong akong magtago ng sikreto, Lydia. Ikaw ang hindi. Kasi sinabi mo kay Ate Maricel na pinatay mo yung mga alaga nyo. Huwag ka na magalit, Esther. Hindi ko na uulitin yun. Mula ngayon, lahat ay magiging sikreto lang natin. Talaga? Oo, Esther. Pangako. Sige, aasahan ko yan Iniwan ko si Ate Lydia sa basement pero hindi ko yun ikinandado. Maya-maya pa'y narinig kong nagsimula na siyang basagin ng mga santong pinakaiingatan niya. Napahalakak ako habang nasa may likod bahay. Ang pobreng matanda. Siya rin pala ang sisira sa mga gamit na ipinagyayabang niya pa noon sa akin. Dahil sa lakas ng ingay na nagmumula sa basement ay nagising si Ate Maricel. Nang makita nito kung anong ginagawa ng biyanan, ay sobra itong nagulat at hindi halos makapaniwala. Mama, bakit niyo po binabasag ang mga santo? Dahil mga kampo nito ng demonyo, anak. Dinadalaw nila ako sa kwarto ko gabi-gabi. Sinasakal, sinasaktan, hinahampas. Papatayin nila ako, Maricel. Kaya uunaan ko na sila. Pero Mama, hindi ba sobrang halaga sa'yo ng mga yan? Kaya mo nga pinagawa tong basement para lang dyan sa mga pinakamamahal mong santo. Oo,
Pero ayoko na sa kanila dahil papatayin nila ako, Maricel. Papatayin ako ng mga batang to. Hindi po bata ang mga yan, Mama. Wala silang buhay, pero mahalagang gamit dito sa bahay. Huwag mo akong pakialaman, Maricel. Kung ayaw mo pati yung bungo mo, basagin ko. Ma! Esther! Tulong! Tulungan mo ako! Bakit eh? Si Mama, nanlilisik ang mga mata niya kanina. Muntik na niya akong sakalin kung hindi ka lang dumating. Ikaw, kampon ka rin ng demonyo. Dapat sa'yo mamatay. Ate Lydia, tumigil ka na! Pasensya ka na, Esther. Ito kasi si Maricel, pakialamera. Pero yung mga santo, ano ba talagang nangyayari sa'yo, Ma? Halika na, te. Hayaan na lang natin si Ate Lydia. Total, magamit niya naman yan. Delikado dito. Baka mamaya madisgrasya ka pa. Doon ka na lang sa kwarto mo. Wala na nga nagawa si Ate Maricel para pigilan ang biyanan niya. Umiyak na lang siya ng umiyak sa kwarto niya. Si Ate Lydia naman ay umiiyak habang winawasak ang mga rebulto sa basement. Maya-maya ay bigla itong tatawa ng malakas sabay balibag sa pinto. Noong mga oras na yon, parang unti-unti na akong inuusig ng budhi ko. Masyado na ring malayo ang naabot ng galit ko kay Ate Lydia. Ang buong akala ko ay magiging masaya ako kapag nakaganti na ako sa kanya. Pero hindi pala. Parang hindi ko nakilala ang sarili ko. Napakalayo ko na sa dating ako, Miss Gwen. Kinabukasan nagpasya akong bumalik sa bangketa. Pero wala na ron ang matandang lalaking nagtitinda ng kakanin at sampagita. Hindi ko man nakuha ang pangalan nito. Kabisado ko naman ang itsura. Nagtanong-tanong ako sa mga naroon. Nagbabaka sakaling nakita nila yung matanda sa ibang parte ng simbahan. Pero nagulat ako nang sabihin nilang wala raw ganong matanda na nagagawi sa lugar. Napaisip ako kung sa akin lang ba nagpakita yung matanda at kung sino o ano ba talaga ito. Habang nasa biyahe ako pa uwi ay parang siramplakan pa ulit-ulit kong naririnig ang boses ng matanda na hindi ko pwedeng bawiin ang sumpa ko kay Ate Lydia. Dahil kapag ginawa ko yun, ako ang mamamatay. Hanggang makauwi sa bahay ay magulo pa rin ang aking isipan. Nang gabing yun, isang desisyon ang nabuo sa isip ko. Kinabukasan maaga kong pinuntahan si Ate Maricel sa kwarto niya para kausapin ng masinsinan. O Esther, may kailangan ka ba? Oo, te. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Kukunin ko na sana yung mga sahod na ipinatabi ko sa'yo. Yun lang pala. Akala ko naman kung ano na. Magpapaalam na rin sana ako sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Aalis na po ako dito, Ate Maricel. Hindi ko na po kaya. Dapat matagal ko nang ginawa kung di ko lang inisip ang kapakanan mo. Pero bakit ngayon pa? Bakit ngayon kung kailan ganyan ang kalagayan ni Mama? Kung uuwi ka ng probinsya, saka na lang siguro ako babalik bilang alalay mo, te. Esther, baka naman makakapaghintay ka pa. Ilang buwan na lang naman at manganganak na ako. Pasensya na talaga pero buo na ang desisyon ko, te Maricel. Pakisabi na lang kay Kuya Marlon. Habang wala ka pang nahanap na kapalit ko, sasamahan pa kita ng ilang araw. Pero tuloy na talaga ang pag-alis ko. Nakahanda na rin ang mga gamit ko. Esther, talaga palang hindi na kita mapipigilan. Salamat sa lahat, te. At pasensya na. Gaya ng pangako ko kay Ate Maricel, nanatili muna ako sa bahay ni Ate Lydia hanggat hindi pa dumarating ang kapalit kong galing din sa probinsya namin. Tumutulong pa rin ako noon sa mga gawaing bahay. Pero sinabi ko kay Ate Maricel na wag na niya akong swelduhan. Nakausap ko na rin sa telepono si Kuya Marlon. Nagpasalamat siya sa ilang buwang pag-aalalay at pagbabantay ko sa asawa niya.
at pinasalamatan ko rin siya sa tiwalang ibinigay niya sa akin. Napansin kong ilang araw nang matamlay si Ate Lydia. Sinadya kong iwasan ito at itinigil ko na rin ang paghihigante sa matanda. Esther, sabi ni Maricel aalis ka na raw dito. Totoo ba? Opo, Ate Lydia. Kausap mo sa telepono yung anak ko nung isang araw. Isinumbong mo ba ako sa kanya? Hindi po. Hindi ko sinabi sa kanya ang mga sikreto natin. Talaga? Opo, kaya wag na kayong mag-alala. Tsaka may papakiusap sana ako bago ako umalis. Ano yun? Sana tratuhin niyo ng maayos ang bagong kasama ni Ate Maricel. Huwag niyo sana siyang tratuhin na parang hayop gaya ng ginawa niyo sa akin. Dapat pantay-pantay lang ang pakikitungo niyo sa lahat ng tao, Ate Lydia. Kalibel niyo man sila o hindi. Esther, patawarin mo ko. Madali lang magpatawad. Mahirap makalimot. Pero susubukan ko pa rin para magkaroon ako ng katahimikan ng isipan. Mahirap mabuhay na puro galit ang nasa puso. Sana bukas hindi ka nagalit sa akin. Nagsisisi akong nagpatalo ako sa galit. Na naghangad akong makaganti sa inyo. Pero huli na ang lahat. Nangyari na ang mga nangyari. Patawad, Ate Lydia. Pero hindi ko na pwedeng bawiin ang sumpa sa iyo ng matandang lalaki sa bangketa. Siya lang ang nakakaalam kung may iba pang paraan para mabago ang kahahantungan mo. Pero hindi ko na siya makita. Malungkot kaming nagpaalam sa isa't isa ni Ate Maricel kinabukasan. Pero mas lalo akong napaiyak nang habulin ako at yakapin ni Ate Lydia. Marahil nga'y napagtanto nito ang mga kasalanang nagawa sa akin at pinagsisisihan na. Mabigat pa rin ang loob ko nang sumakay ako sa bangkang maghatid sa akin sa probinsya. Makalipas ang isang buwan, nabalitaan ko sa nanay ni Ate Maricel na nagpakamatay daw si Ate Lydia. Pero bago yun nabaliw muna ang matanda. Hanggang isang araw, natagpuan na lang nila itong walang buhay sa loob ng basement. Puno ng saksak ang buong katawan at nakahiga sa ibabaw ng mga nawasak na rebulto. Ang hinala raw ni na Ate Maricel, si Ate Lydia rin mismo ang sumaksak sa sarili nito dahil tuluyan ng tinakasan ng katinuan. Sa huli, kamatayan pa rin ang naging kabayaran sa lahat ng kanyang naging kalupitan sa akin, Miss Gwen. Iniyakan ko ng palihim ang balitang yon. Kahit naman nakauwi na ako sa probinsya namin, nanatiling sekreto ko lang ang lahat ng mga karanasan ko kay na Ate Lydia. Lalong-lalo na yung ginawa kong pagganti sa kanya. Nakita kong umiiyak ng nanay ko at nag-usisa siya kung bakit. Sinabi ko na lamang na naaalala ko si tatay. May mga gabi noon na dinadalaw ako ni Ate Lydia sa panaginip. Sigurado akong inuusig ako ng aking konsensya dahil sa aking mga nagawa. Napagtanto kong wala rin akong halos pinagkaiba kay Ate Lydia nang ibalik ko sa kanya ang mga pang-aapi niya sa akin noon. Isang araw nakatanggap ako ng sulat mula kay Ate Maricel. Lilipat daw sila ng bahay at gusto niya akong kunin na tagapag-alaga ng kanyang anak. Balak niya kasing bumalik sa pagtuturo. Hindi ako agad nakapagpasya. Pero sa huli, mas pinili ko pa rin bumalik sa kanya dahil wala rin naman akong ibang alam na mapapasukan sa syudad. Hindi ako agad dumiretso sa bahay ni na Ate Maricel. Dumaan muna ako sa simbahan para magpasalamat sa ligtas kong pagbiyahe. At nagulat ako na makita ko ulit yung matanda na ilang linggo ko ring hinanap noon pero hindi ko natagpuan. Kumusta ka na, Esther? Sasabihin niyo na ba sa akin ngayon kung sino o ano kayo? Hindi na kailangan. Nagtagumpay ka naman sa plano mong paghihigante, hindi ba? Kamatayan ang naging kabayaran ng mga dinanas mong pagdurusa. Hindi ako masaya sa naging resulta. Pero ikaw naman ang kusang gumawa doon. Hindi kita pinilit, Esther.
Hindi ko alam na mangkukulam kayo. At lalong wala akong kamalay-malay na nakasanla na pala ang kaluluwa ko sa Diablo. May isa ka pang hindi alam, Esther. Kasama ka sa inorasyonan ko. Katulad na rin kitang may kakayahang gumamit ng karunungang itim. Yun ang dahilan kung bakit napapasunod mo noon si Lydia. Gamit lamang ang iyong mga salita. Kailangan mo lang mas mapalawak pa ang kaalaman mo kung paano ito gagamitin. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ng matanda. Hindi ako halos makapaniwala sa mga bago kong natuklasan. Ang buong akala ko, tapos na ang kalbaryo ko nang mamatay si Ate Lydia. Pero hindi pa pala. Habang umiiyak ako dahil sa mga nalaman ko, malakas namang tumatawa yung matandang lalaki. Hanggang sa unti-unti na itong naglaho sa paningin ko. Mula noon, tuwing may taong nagkakaatraso sa akin, kaagad kong pinarurusahan gamit ang kakayahan ko. Bilang isang mangkukulam, nang tumagal ay ginawa ko na rin tong hanap buhay. Tumatanggap ako ng bayad, kapalit ng pagkitil ko ng mga buhay. Wakas. Magandang araw, Miss Gwen. Ako nga po pala si